Maging ang komite sa Senado nagbabala na kay Pastor Apollo Kibuloy. Posible raw na maaresto siya kung hindi haharap sa pagdinig ng Senado tungkol sa mga pang-aabuso umano sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Git naman ni Kibuloy, may banta raw sa kanyang buhay kaya siya nagtatago. Saksi, si Salima Refran. May banta na raw sa kanyang buhay kaya nagtatago ang Kingdom of Jesus Christ founder na si Pastor Apollo Kibuloy. Kahit mukha ko, hindi ko pwedeng ipakita sa inyo. May patong na raw sa kanyang ulo bunsod ng arrest warrant sa Amerika para sa 43 kaso ng sex trafficking, fraud, coercion, conspiracy at bulk cash smuggling. Ang reliable sources dumating sa akin. Ang ulo ko po ngayon, may patong na $2 million or 100 million pesos ang ipinatong sa ulo ko. Baka yan ay madagdagan pa kung may maunang makapatay sa akin. Saan man po ako naroroon, nandoon sila nakasurveillance sa akin at naghihintay na lang ng tamang pagkakataon upang ako ay kidnapin o kaya patayin. Hindi po ako magpaparesto sapagkat ako po ay siguradong papatayin. Kasi rendition na ang kanila, hindi na po extradition. Inakusahan pa niya ang gobyerno ng Pilipinas at Amerika na may sabwatan laban sa kanya. President Bongbong Marcos, Lisa Marcos, makinig kayo. Totoo ba na gumawa kayo ng aksyon kasama ng FBI na ako ay nyo nang ipaligwak at binigay sa kanilang kamay? Kung ganyan ang ginawa ninyo, I will not honor you. I will not respect you because you did not honor me and you did not respect me. You are no longer worthy to be our trusted leader. Mabuti pa, hanggang maaga pa, Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, bumaba na kayo sa posisyon. Mag-resign na kayo! Ang lahat daw ng ito, ayon kay Kibuloy, ay dahil sa koneksyon niya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kanyang pamilya. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ni Pangulong Marcos at ng First Lady. Si House Speaker Martin Romualdez naman, iginiit na walang basihan ang alegasyong nakipagsabwatan sila sa mga banyaga at paraan lang daw ito para malihis ang atensyon sa mga seryosong usaping legal. Payo niya kay Kibuloy, harapin ang mga ito sa tama at legal na paraan at respetuhin ang mga legal na proseso. Sa mensahe sa GMA Integrated News, sinabi ng FBI na may active warrant laban kay Kibuloy pero tinanggi nilang may alok na reward para sa kanyang pagkakahuli. Tiwala naman daw ang US Embassy na mapapaharap sa hustisya si Kibuloy para sa mga ginawa niyang krimen. Kaugnay naman ang mga alegasyon ng rape at sexual abuse sa mga dating miyembro ng KOJC, sinabi ni Kibuloy na gawa-gawa lang ang mga ito. Single ako, kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaliktad nila sa akin. Pinag-aagawan nila ako. Dahil nananawagan sa mga magulang, mayaman na tayo pag nangyari ito. Napahiya, ngayon binayaran at ngayon binabaliktad ang lahat ng istorya. Sabi naman ni Senadora Risa Ontiveros na chairman ng Senate Committee on Women and Children na nag-iimbestiga kay Kibuloy, huwag pong pa-victim. Ang hinihingi lang sa inyo ay humarap sa mga legal na proseso, kasama ang proseso ng Senate investigation. Our next hearing is on March 5. And if Mr. Kibuloy does not show up, I will cite him in contempt and have him arrested. Base sa rules of the Senate, pwedeng ma-contempt ang isang resource person kapag tumanggi itong humarap sa pagdinig o di kaya hindi sumagot na maayos sa mga tanong ng komite. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refran, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.